Hello everyone, it's me again, Chari TV. Ayan, ready na po kami pauwi sana dito sa aming lugar. Pero ito ang nangyari sa amin dahil paparating ang bagyong Christine nung panahon na ito. Ayan, nandyan na po kami, nakarating na po kami sa port ng Manila. At nag-aantay na lang na makapag-check-in ng aming mga bagahe. Ayan, pumipila po ako para makapag-check-in na po kami ng aming mga bagahe kasama ng aking husband. Ayan, hinatid po kami ng aking anak at ng kanyang girlfriend. Ayan, sobrang bait po ng kanyang girlfriend dahil nagtiyaga po talaga sila na magantay sa amin hanggang sa makapagbiyahe na po sana kami. Pero sad to say, ayan, abangan po ninyo kung ano po ang nangyari sa amin habang kami ay nasa port ng Manila. Dahil hindi pa po nakalapag yung bagyo, ayan pa po ang sitwasyon dito sa port ng Manila. Ayan guys, ang buong akala ko, kakaunti pa lamang po ang mga nakarating dito ng mga pasahero dahil andito pa lamang po kami sa check-in area sa labas po ng passengers area. Ayan, pinaprocess po namin muna na ma-secure lahat ng aming mga gamit. At ayan na nga guys, kumuha po kami ng isang porter para makasikaso din po na maiayos ang aming mga bagahe. At ayan na nga guys, nagbayad na po kami ng aming check-in fee. Kasama na rin po ang pagbayad doon sa porter na aming kinuha dahil kailangan po talaga na may mag-assist sa amin dito sa pag-ayos ng aming mga bagahe papasok ng port. Yan, sinamahan na po si Mister ng porter na kinuha namin para makapagdaan na po sa x-ray yung lahat ng aming mga bagahe. Habang ako ay nag-aantay na lamang po dito sa labas ng port area. Kung makikita po natin, ayan, napakaraming mga bagahe na nakatambay din dahil ang mga pasaherong naka-assign dyan ay nagpa-process din po ng kanilang mga papers para ma-settle na rin po lahat. Sobrang mainit pa po ang panahong na-experience namin sa mga panahong yan dahil matindi pa din talaga ang init. Never mo talaga i-expect, akalain na magkakaroon po ng bagyo sa ganong oras. Bakit po sa Erosan dadaan doon sa kabila? After naming makapag-check-in na po ng aming mga bagahe, naghanap muna kami na makakainan dahil maaga pa po kami umalis sa aming boarding house at nagbiyahe hanggang sa makarating na kami dyan sa port ng Manila. At ayan guys, yan lang po ang kainan aming nahanap. At wala po silang nagustuhan kaya ayan, dyan na lang kami nag-stick sa parang kapihan po na para maibsan naman po ang gutom na aming naramdaman dahil lahat po kami ay never pa po nakakain dahil nagmamadali po talaga at umiiwas po kami na maabutan po kami ng traffic sa daan. Ay, Goldilocks din pala ito. Oo. Baba ka ito. Pero maganda siguro kung may form set na. Ano makating na form set? Ayan na, pancake sila. Gusto niyo pancake? Kung may babayaran tayo sa pagbaba. Sa kabila? Oh, wala. Ano lang. Kami sa port. Sabi na, Bacolod. Maliit lang. Ito din ang mga pasahero. Kumakain din po sila para magkaroon din po sila ng lakas para sa aming pagbiyahe. Ayan, gusto niyo Goldilocks? Yan o, para sama tayo lahat. Ay, thank you pala. Nakalag si dito eh. Tamis din. Matamis. Sugar mo yun. Ay, sugar. Matamis. Gusto nila tumabang. Ibuhos mo doon. Ano kaya lasa ng assorted coffee? Sa'yo. Oh, say bye-bye na kayo dito sa ano natin. No? Say bye-bye na. Say bye-bye. See you, Bacolod.
Unlimited. Madamihan ng buto. Ano sila sa More unlimited chicken talaga. Kaya Chicken naman yung unlimited. ang pangbato dyan, ang pangatlo. Sinets. Tawagan muna natin sila. Excited na yun sila. Bukan mo ganit, nasa balon mo kan silang huli. Ikot sila pagkaagar. Diyan ng mga sumbong. Excited sa nila. Unahin yung bagay. Asan dito mo yung pasalubong? Hello, Nak! Cancel. Bad news, Nak! Hindi kami matuloy. Bagyo daw. Oo nga. Sobrang ulan dito. Malakas ba? Yun yung puso na mas karagin. Ha? Malakas ang ulan? Ulan. So, paano yan? See you na lang next month. No, see you na lang next month. Hindi kami matuloy. Antayin pa namin ang sunod na biyahe nito. Next month na daw dahil may bagyo. Ha? Cancel yung biyahe namin. Ha? Ulan. Cancel nga yung biyahe namin. Hindi kami matuloy. Uwi na kami. Nag-book na lang kami ulit ng Grab. O, balik kami ng balik kami ng bahay. Ayun o, kapi-kapi muna. Kapi-kapi muna dahil naransin yung biyahe. Ito na lang yung namin. O, hindi mo naalala. Anong araw ngayon? Tagaytay na yan. Tagaytay na daw. Hindi mo naalala anong araw ngayon. Hindi mo ako na-remember. Nalimutan mo ako. Ano meron? Nalaman kasi nag-Facebook pa. O, di ba? O, ito nga yung celebration namin ako. Kape lang. Walang budget. Ano nga, 3 tasa ng kape. Kami ni Papa, share-share na lang. Paano yan na? Cancel yung biyahe namin na. Ano siya? Oo nga eh, sayang nga eh. Hindi kami kasi matuloy, cancel na nga kami. Ito nga, nag-book na nga kami ng biyahe namin pabalik. Kape na lang muna. Ha? Pinutulog. Ikaw, nagkape na kami. Ano ka, Petty Cups? Hindi. Kape to go. Kape to go dahil to go home na. Ay, mali. Hindi, to go home pala ulit sa boarding house. Dahil na lang biyahe. Ay, naku. Sana all. Pan na pala akong kita. Tapal na na pala ako. Walang pakik to. Walang pakik, may para sa Derek naman. May nakipicture pala sa inyo doon ba? Ha? Oo. Sa Christmas Day. Oo. Ay, yung mga bata yan. Sinubukan niyo yung mga yung mga nakatambay yung sa gilid. Kasi nung una, nag-picture-picture si tito mo sa akin, nagwaki-waki sila sa likod. Ay, sabi ko parang may mga photo bomber sa likod. Sabi nila, ay, sali kami. Kaya yun sabi niya yung tito mo. Sige, selfie na lang. Mga bata, mga nakakustyom. Ito sakaling matuloy kami. Anong ulam bukas? Kid basket pa din. Wala pala pumunta ng maaga doon. Oo, kasi gabi na tayo nakapunta ngayon. Sa Nes? Oo. Tapos nakapalatas siya lang mag-isa. Kaya nga siya, wala man lang, wala mga photo banner. Pinalis ka, pinagalit na mo yun. May artista. May artista. Bawal photo banner. Sabi ko, may ang dami nila ngayon dyan, mga street performer na ganyan. Oo, ang dami. Dami na yun. Ang dami namin nadaanan. Punta kami sa programa. Samantalang ito, pakpakay nandun. Pati sa, Yung pati wala sa loob lang, ng mall. yung dinaanan natin na yung parang sabi mo, di ba umilaw yung sa gabi? Tapos yung sa inyo, parang may mga balon-balon. Wala. Oo, yung sa daan namin wala. Hindi nagpalit sila ng hindi ko sa Christmas. Sa tulay ulit ng mga hindi ko sa Christmas. Oo nga eh. Ay, so, Tago ko na. ano yun eh, sa bigas yun, di kaya nagawin. Check sa bigas. Ayan, after namin magkape, pumunta na kami sa kabilang side para papasok na po sana kami doon sa waiting area nitong port station.
Bigla na pong ina-announce na cancel po ang lahat ng biyahe ngayong araw. Dahil nga po, nagkaroon na po ng signal dito. Kaya nag-abiso na po ang Coast Guard na bawal na po maglayag papunta sa mga destinasyon ang barko. Kaya in-advise na po kami ng in charge na mag-process na po kami ng rebooking ng aming ticket para hindi po kami mahirapan sa aming susunod na biyahe. Ayan nga guys, makita po ninyo, ang dami po talaga mga pasaherong nagreklamo dahil nga po sa wala din pong abiso na binigay sa amin yung barko na ikakansela po pala yung biyahe ngayong araw. Mabuti na lang at mabilis pong nakapag-book ng aming pagstihan yung aking mister, kaya ayan, bumalik po kami sa lugar kung saan po kami makakapag-stay na naman ng ilang araw para mapaghupa po ang bagyo. Thankful din tayo dahil mabilis din po tayo nakakapag-book para makabalik po tayo ng ligtas sa ating lugar. Para ma-monitor po natin talaga ang kalagayan po ng panahon sa Bagyong Christine. Ayan, umakyat po tayo sa pinakatuktok or sa pinaka-rooftop nitong building na aming pinagstihan para makita ko po ng maayos ang sitwasyon po ng panahon ng bagyo. Kaya ayan guys, naglakad po tayo paakyat dahil medyo aligaga po tayo dahil syempre hindi po natin alam kung ano ang mangyayari kapag naglandfall na po itong Bagyong Christine. Ayan, narating po natin ang rooftop na area nitong building na ating tinutuluyan. Ayan po ang nagiging sitwasyon sa ganitong oras. Medyo malakas po ang hangin at dahan-dahan na pong lumalakas yung ulan. Hindi pa po ganun ka lakas mararamdaman ang hagupit ng bagyo dahil papasok pa lamang po siya. At yun na nga guys, habang lumilipas po ang bawat oras, medyo umiiba na rin po ang panahon dahil lumalakas na po yung hangin at yung bagsak ng ulan. Dito pa rin po tayo nakaantabay dahil kailangan po nating i-monitor yung panahon para din po sa update ng ating sunod na biyahe. Ayan po, medyo makapal na po ang bagsak ng ulan. Makikita po natin dyan pati yung bagsak ng hangin, medyo lumalakas na rin po siya. Ayan, kaya sana magiging ligtas po ang lahat kapag meron po tayong nai-experience na mga bagyo sa ating lugar. At ayon din po sa balita, halos lahat na po ng mga kalyeng madadaanan ay bumabaha na rin po dahil walang humpay po ang pagbagsak ng ulan simula gabi. Halos dalawang araw na po na patuloy na bumabagsak po ang malakas na ulan sa bawat area ng lugar. Kaya pinag-pray ko din na sana'y ligtas din po ang aking anak at ang kanyang girlfriend. Dahil ayan, kung makikita po natin, medyo baha na po yung mga kalye na madadaanan po nila. Sa panahong ito, andun pa po sila naka-duty sa kanilang trabaho. At syempre, nagiging worry din tayo dahil alam natin na hindi din maganda ang kanilang mai-experience sa panahon na sila po ay pauwi na po galing sa kanilang trabaho. Kaya, ayan, kung makikita po ninyo, patuloy na pong tumataas ang level ng tubig dahil walang humpay po ang pagbagsak ng ulan sa mga panahong ito. At ito na nga guys, ang kanilang na-experience nung pauwi na po yung anak ko galing sa kanilang trabaho. Ayan po yung nakikita nila na halos ang kapal na po ng tubig, lalong tumataas dahil walang tigil talaga ang bagsak ng ulan. Kaya lalo po tayong nagiging worry sa kanila dahil syempre kakagaling lang ng trabaho. Paglabas po nila at pagdating sa bahay, ayan po yung kanilang experience. Talagang wala silang choice at kahit tayo man ay wala ding magagawa dahil medyo malayo po yung area nila sa lugar na pinagstihan po natin. Kaya ayan po yung makikita natin na sitwasyon po sa kanilang pag-uwi sa kanilang boarding house.
Sa ilang beses ko na pong pabalik-balik sa bakasyon ko dito sa Manila, ito lang po ang pinaka-first time kong na-experience na nagkaroon po ng baha sa lugar dahil yun nga, nagkaroon po ng malakas na bagyo sa panahon ito. Kaya ayan, medyo napapaluha po tayo na nakikita yung ating mga mahal sa buhay na ganito po ang kanilang na-experience at syempre, galing pa po sila ng trabaho pagdating ng bahay, ganyan po ang kanilang maaabutan sa kanilang lugar. Kung makikita po natin, ayan, kahit nakasakay na po sila ng e-trike, ayan, abot pa rin yung kanilang binti sa taas ng current ng tubig. At ayan, titignan po natin sa kanyang pagbaba dahil sobrang mataas na po ang tubig. Ibang tuhod na yun. Dito, kuya. Up. OMG. Oh my God. Ibang tuhod ko na. At yun na nga guys, dahil galing po sila sa kanilang trabaho at gusto po sana nila makipagbanding sa amin sa panahon ng kanilang pag-dinner. Kaya kahit umuulan at tumataas po yung tubig, pilit po silang lumabas at pumunta po sa aming lugar na pinagstihan dahil kami nga po ay hindi rin po kami nakalabas. Kaya minarapat na lamang po nilang dalhan na lang po kami ng pagkain dahil wala din po kaming choice, hindi rin po kami makakalabas at hindi rin po kami bili ng aming pagkain dahil mataas na rin po ang tubig sa aming lugar. Ayan po, kung makikita po ninyo, bit-bit po ng anak ko yung aming pagkain na pagsasaluhan sa mga oras na yan. Kahit bumabagyo, sobrang sakit sa dibdib makita na ganyan po ang sinapit ng aking mga anak doon sa kanilang lugar. First time po nilang na-experience na nagkaroon po ng ganito kataas na level ng tubig doon sa kanilang area na pinagstayhan. Kaya, ayan guys, ito yung aming saklap na nasapit doon sa aming bakasyon sa Manila. Kaya, ayan, medyo nabahala na rin po ang aking anak at ang kanyang girlfriend dahil paano na lang daw kung patuloy silang dadayuin ng bagyo at ganyan po palagi ang kanilang mai-experience. Ganyan pa po kadumi ang kulay ng tubig na kanilang sinusuong para lamang po mapuntahan po ang aming lugar. Ayan, habang nilalakad po nila ang baha, ayan, may mga portion po na tumataas po talaga ang tubig. At ayan, medyo dahan-dahan na po sila at secure na naghahanap ng kanilang madadaanan. At sa layo ng kanilang nilakad, ayan, sa wakas narating na rin po nila ang aming lugar. At ayan, agad naman silang pinaakyat sa aming room para makapaghugas po sila ng kanilang paa at makapag-disinfect. Po namin kumain sabay, ayan, dahan-dahan na rin po silang naghanda para makauwi na rin at makapagpahinga. At ganoon na rin po kami. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago pa nating upload na mga videos. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Naway magiging ligtas po ang lahat ngayong panahon ng bagyo. Keep safe everyone. Bye-bye.